Betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ang nag-iisang basihan sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Ito ang panawagan ng ilang grupong nagkilos protesta sa labas ng House of Representatives. Ilan sa kanila may hawak na placard, nakahawig ng chichiryang kapangalan ng isa sa mga pumirman sa kanyang acknowledgement receipt para sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ang kilos protesta kasabay ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng mga nagreklamo ang paglustay umano ni Duterte sa confidential funds ng OVP at DepEd at ang pagtanggi ng bise na humarap sa investigasyon ng Kamara tungkol sa paggamit nito. It's time to impeach the wicked witch of the South. No other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days. Kung sa naunang reklamo ay may 4 na tinukoy na grounds for impeachment, iisa lang ang basehan ng ikalawang reklamo. The betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon, and that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang naghain ng reklamo na inendorso ng Makabayan Bloc. This impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence. Kahit ang presidente, iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. Separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama. Itatransmit raw ng Secretary General ng Kamara ang dalawang impeachment complaints sa tanggapan ng Speaker. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process, and adherence to the Constitution. Wala pang direktang pahayag hinggil sa impeachment complaint si Duterte na nag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP. Sa Ifugao, nagbigay ng mensahe ang biseng tungkol sa diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Walang direktang tinukoy ang bise, sabay paalala na maging mapanuri sa mga iboboto sa eleksyon 2025. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Ang Armed Forces of the Philippines, wala raw na monitor na destabilisasyon o kudeta sa gitna ng tensyon ngayon sa politika. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.